problema po ng motor na ito ay namamatay sa idle and then nawawalan ng power once na natakbo. Once na isususi ko na siya, ang nangyayari, meron siyang parang nag-i-spray dito sa hose na to. Itong nandito sa loob. Kung titignan nyo, yon ko. Ayan o. Yan. Yan yung isang reason kung bakit namamatay ang motor, nawawalan ng power yung motor. So once na papanda rin natin, natunog yung fuel pump, yun nga lang meron siyang singaw. Once na papanda rin natin, ito yung mangyayari. Yan. So, ito yung problema. Ayan o. Kung nakikita nyo, yan. Meron siyang butas. So, after a few minutes, nagawa na po natin. So, yun. Bali, nailagay na namin yung tangke. And then, palitan na namin yung hose na parang may butas kanina. Papanda rin natin kung meron bang pagbabago sa kanyang idle. So, ayan na po, mandar na po siya. Normal na po yung kanyang andar. Kanina na parang namamatay siya, hindi siya nagtatagal. Around 3 to 5 seconds, namamatay siya kaagad. So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapaungkan. This is Orange Blooded Motomaniac, muling nagbabalik. So, today's video ay meron po tayong isang motor na inaayos. Ang problema po ng motor na ito ay namamatay sa idle and then nawawalan ng power once na natakbo. So, as per checking, tinignan natin kanina sa OBD, maraming sensor ang may problema. Unang-una na dun yung sa ating throttle body. Gawa nga ng pinalinis to ng kasama natin and then hindi nila na point out kaagad yung problema. So as per checking ngayon, nakita natin na may problema sa hose ng fuel pump. Kaya siya namamatay gawa nga ng hindi na mabigay yung tamang pressure papuntang FI. So kung titignan natin ngayon, ito yung problema. So kung nakikita nyo yan sa loob ng tangke, meron yung fuel pump, and then meron yung regulator, and then meron siyang hose. Try natin ilapit. Ayan. Once na isususi ko na siya, ang nangyayari, meron siyang parang nag-i-spray dito sa hose na to. Itong nandito sa loob. Kung titignan nyo, yon ko. Ayan o. Yan. Yan yung isang reason kung bakit namamatay ang motor, nawawalan ng power yung motor. So, ang gagawin natin ngayon is puputulin natin yung hose, try natin na tawag nito na idugtong ulit ang pagputol natin, then kakabit natin. Meron naman siyang tawag nito, kung nakikita nyo meron siyang clamp. Baka yung clamp lang is nag-release. Mamaya-maya makikita natin ang laman ng ating fuel pump. Pero once napapanda rin natin to, ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari. Wala siyang tawag ito, panel, gawa ng sira to. Pero once napapanda rin natin, natunog yung fuel pump, yun nga lang meron siyang singaw. Once napapanda rin natin, ito yung mangyayari. Yan. Ayun, hindi siya nagtutuloy yung pagandar ng motor, namamatay siya. Yan. Ayan, namamatay. Titignan natin dito sa loob. Ayan, no? Yun, bali gagawin natin to. Saglit lang naman to kasi hose lang yung problema. So, babalikan ko kayo after a few seconds. So, ito na po yung ating fuel pump na tanggal na po natin. So, ayan, napalitan na pala ito ng hose. Hindi na to yung stock na hose last time. So, ito yung problema. Ayan o, kung nakikita nyo, yan. Meron siyang butas. So, ang mangyayari ngayon dito, papalitan natin siya ng hose. Gawa nga ng, hindi to pwedeng maklip eh. Dapat flat to siya eh.
corrugated kasi to eh. Yan, corrugated. Papalitan lang natin ang hose, and then lilinisan natin tong mga dumi dito na parang kalawang sa ilalim. So after a few minutes, nagawa na po natin ang hose niya. Pinalitan natin ng compressor na hose. So nilagyan ng clamp, dating clamp niya, and then kinlamp natin sa taon nito sa ilalim. And then tetest natin mamaya kung meron pa siyang tawag nito, singaw sa fuel once na i-start natin or i-on natin yung motor. Ito lang din yung iwasan nyo once na nagtatambay kayo ng motor. Automatic dapat yung level ng fuel nyo is abot hanggang dito, sobra sa fuel pump. Once kasi na mababa yung fuel hanggang dito, or low fuel or naubusan ng fuel at naitambay nyo ng matagal, kakalawangin to lahat. Yan, kakalawangin yan lahat. Yan din yung isang reason kung bakit barado na yung fuel pump. Once na nagkalawang na yung ating mga fuel pump or yung fuel pump assembly natin. And then pag matagal na naitambay, automatic itatapon nyo kagad yung gasolina kasi wala na yun, panis na yun. Aandar yung motor nyo pero mamamatay. So ikakabit lang natin to, and then papaandarin natin kung mayroong pagbabago sa andar ng motor, kung mamamatay pa ba or hindi na. So yun, bali nailagay na namin yung tangke, and then palitan na namin yung hose na parang may butas kanina. Papaandarin natin kung meron bang pagbabago sa kanyang idle. So yan na po, mandar na po siya, normal na po yung kanyang andar. Kanina na parang namamatay siya, hindi siya nagtatagal, around 3 to 5 seconds namamatay siya kaagad. So ito na yung andar niya ngayon na napalitan natin ng hose, and then wala na siyang parang shower dito or singaw sa ating fuel. So far so good. And then hindi na siya kanina, katulad kanina na pag i-rev natin ay parang walang power kumbaga. So yun, bali natapos na namin na gawin yung motor, nakabit na namin yung tangke, lahat-lahat. So far so good na po, at na test drive na po ng may-ari. Hindi na po siya namamalya, wala na po yung parang pag-lose ng power, and then normal na po yung kanyang idle. So papandarin natin ulit. So ayan, one click na lang po siya. Hindi na siya yung tulad kanina na ilang beses mo pang i-start, i-press yung start para lang mandar. So far so good na po yan. And then linis na lang po yung kulang nito. So ayun lang po, sana ay nakapulot na naman po kayo ng panibagong kaalaman. So marami na po tayong nagawang ganito. And then, yun lang yung problema. Kung hindi man lang sa hose yung problema, automatic na sa fuel pump na po siya. Kasi once na mahina na yung pressure ng fuel pump nyo, ay hindi na po siya nakakaabot, or mahina na yung pressure papuntang FI. Kaya hindi na siya, under siya, pero mamamatay. Hindi siya consistent, kumbaga yung buga ng yung fuel pump. So meron naman tayo last time na video na ina-upload natin, yung BUS fuel pump.
Pero meron pa tayo isang ginagamit na fuel pump na same size ng stock na fuel pump ni KTM. So sa susunod na lang, i-update natin kayo kung ano yung ginamit natin na pump na bago, na konti lang yung modification, and then mas mataas yung pressure kumbaga or yung PSI niya. So yun na lamang po.